So, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Muli ako si Nietas Bachan and welcome to our daily devotion with Pastor Raza Ocampo. And today, this is the second topic in this series, which is God will never leave us alone. And our scripture is all about Hebrews chapter 13 verse 5, NI version. Keep your lives free from the love of money and be contented with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kasiyahan ay hindi nagbumula sa pera o mga material na bagay. So, itinuturo nito na ang pagiging kontento ay mahalaga sapagkat tapat ang Diyos na magbigay ng lahat ng ating pangangailangan. So, ang kanyang pangako na hindi tayo iiwan ay ang ating matibay na sandigan laban sa takot at kawalan ng katiyakan. So, ngayon, dadako tayo sa ating first teaching. So, the first teaching is true financial freedom is freedom from the love of money. So, yung pagmamahal sa pera is nagdudulot ng pagkaalipin natin. So, tinuturo ng Diyos na ang kalayaan mula sa ganitong pagkahumaling ang daan tungo sa kapayapaan at kasiyahan. So, second is contentment is the secret to true happiness. So, yung pagiging kontento natin sa kung ano ang mayroon tayo ay nagdadala ng tunay na kaligayahan para sa atin. So, hindi ito nakabatay sa yaman kundi sa tiwala ng Diyos bilang ating tagapagkaloob. So last is God promised to never leave you nor forsake you. So yung pangako ng Diyos na hindi tayo iwan ay nagbibigay katiyakan sa panahon ng pagsubok. So siya rin yung ating tapat na kasama sa bawat hamon ng buhay. So ngayon, dadako na tayo sa ating application. So yung first application is free yourself from the love of money. So dapat wag natin gawing layunin yung pagkakaroon ng maraming pera, kundi sikapin nating mamuhay na may malasakit sa iba. So, dapat tayo magbigay ng bukas balad at huwag hayaang ang pera ang magdikta ng iyong buhay. Lagi nating tatandaan na ang kasakiman ay pumipigil sa atin sa tunay na kalayaan kay Kristo. So, second is embrace contentment and never let it go. So, yung kailangan alamin natin yung halaga ng kung anong meron ka at magpasalamat sa Diyos. So, dapat magtiwala sa kanyang kakayahang magbigay ng higit pa sa ating mga pangangailangan. So, yung pagiging kontento ay hindi nangangahulugang huminto sa mga pangarap, kundi ang pagkakaroon ng kasiyahan sa biyaya ng Diyos ngayon. So, last is live within God's provision. So, dapat natin kilalanin na ang Diyos ang ating pangunahing kaloob, at huwag tayong lumagpas sa kakayahan niya. Matuto tayong mamuhay ng naayon sa kung ano ang ibinibigay niya sa atin. So, yung pamumuhay kasi sa loob ng kanyang provision is nagbibigay sa atin ng kapayapaan at higit na tiwala sa kanyang plano. So, ngayon nadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tatas about why is this contentment essential for true happiness in life. So, yung pagiging kontento kasi natin is nag-aalis ng inggit, pag-aalala at paghahangad ng lapis na material na bagay. So, kapag tayo ay kontento kasi, is nagiging malaya tayo sa puwersang nagtutulak sa atin na magkumpara sa iba. So, salip nakatuon tayo sa mga biyayang mayroon tayo at nagiging mas malapit tayo sa ating mahal na Diyos. So, yung pagiging kontento kasi is nagpapakita ng tiwala sa Diyos bilang ating tapat na tagapagkaloob. Ito rin ang nagdadala ng tunay na kasiyahan sapagkat natututunan nating magalak sa kung ano ang pinagkaloob sa ating ng mahal na Diyos. So, let's pray po. Aming Ama sa Langit, salamat sa iyong pangako na kailanman na hindi mo kami iniwan o papabayaan. Lord God, tulungan mo kaming mabuhay ng malaya mula sa pagmamahal sa pera at yakapin ang kasiyahang dulot ng iyong probisyon. Lord God, naway laging magtiwala kami sa iyong katapatan at buhay ng may pasasalamat sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.